Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, shoutout muna tayo. Unahin natin si Ma'am Sherilyn. Sabi ni Ma'am Sherilyn, Neil, lunukin mo na lang bato ni Darna at humanda ka na sa bashing. Si Neil Arce. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello. Kamusta na? Sir Kid, hello. Kamusta ka na, Sir Kid? From Taguig City. Ma'am Angelica Canino, sabi gano'n, wait, bakit yung mga elementals di natin nagagawa ng explanation unlike ghosts? Yung ghost kasi, ito yung ghost kasi, for me, no, parang mas malapit siya sa katotohanan kaysa sa mga elementals yung mga diwata, mga ano. Kasi, kung magbabase tayo sa faith, no, sa faith natin. Yung ghost kasi, nami-mention yan sa Bible Yung ghost Pero yung mga elementals, yung mga fairy, mga diwata, wala 'Di ba? Kaya ang ginagawa, if ever man na kung biblically speaking, yung mga ano na yan, yung mga elementals na yan, consider that as evil spirit na agad yung mga yan. 'Di ba? Nasa category na agad. Actually, kahit yung multo mismo, evil spirit na yung mga yan biblically speaking. Now, kung hindi magagawa ng explanation, hindi ko alam. Pero for me, kung magkakaroon man ng totoo between ghosts at elementals, mas malapit pa sa katotohanan ng ghosts 'Di ba? Kahit din sa mga talakayan sa mga skeptics katulad ni James Randi, parang wala pa ako naririnig na tinalakay ang elementals Well, yun ang ko, 'di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Pero yun na nga. Kung akong tatanungin mo. Hello, Sir Neil Lester. Hello. Sabi gano'n ni Marilan Vlogs Official TV. Sir Bungo, paki-shoutout. Pakitingnan yung camera niya. Meron infrared, meron night vision. Meron din black and white pag madilim. Kitang-kita. Si Franco TV. Hindi hindi ako nagre-react kasi ng foreign. Kasi feeling ko pag nagre-react ako ng foreign, parang walang makaka-relate. Hayaan mo, one of these days, no? Sige, mag-aano ako ng mga foreign. Maliban na lang talaga kung nagva-viral na talaga. Yun. Hello, Sir Neil Lester uli. Daddy Dance TV, hello. Ma'am Lynn Tamori, hello. Sir Joanna Evangelista, hello. Sir Snacktoons. Mark Christian Paulo Rada. Na ano muna to sa akin. Sige, titingnan ko. So, proceed tayo do sa main content natin. Unahin muna natin ito nag-send sa akin. Kay Sir Crips daw. Ghost daw sa bus. Ano ba itong ghost sa bus na ito? Tingnan nga natin. Ang bidyong ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Encinares Owe. At mula naman ito kay Facebook user Arleng. Nakuha naman isang gabi habang sila ay bumabiyahe at nakasakay sa isang bus. Nang bigla na lang nagturo ang kanyang anak at kinilabutan sila sa sinabi nito. Where? Ato, a ghost. Goose? Where ano? Ato. Saan? Anong ghost? Wala na? Ano? Wala na? Ato. Saan? Arapa. Nasaan Meron na? pa na saan? Ato. Nakakakilabot nga naman yan, Anong color? Ano color? Anong color? Ano color? Bye. Amato, no, we're gonna white. What? White. White? Where? White. Nasaan nga? Nasaan? Mato white. Mato white. Ghost. Ghost. Mula sa bidyong ito ay makikita na may itinuturo ang bata mula sa likuran ng bus.
Yun ay kahit wala namang tao na naroon. Pero malinaw nga na sinasabi ng batang ito na meron siyang nakikitang ghost o multo. Anong color? Ano color? White. Mama, don't know white. What? Habang paulit-ulit kong pinapanood ang bidyong ito, bago ko ito i-upload dito sa ating channel, ay may napansin lang akong kakaiba sa umpisa ng video. Ano yun? Na sa tingin ko ay hindi nyo rin napansin, kaya naman narito muli ang video at panoorin nyo ito ng mabuti. Where? Ato, it goes. Saglit na makikita mula sa bahaging ito ang isang puting imahe na hindi ako sigurado kung ano, Hindi, ano to? Part ito nung pero mapapaisip ka na lang dahil sinasabi ng bata sa bidyong ito. hindi naman yun yung mismo yung tinuro ng bata eh. Kasi kung papanoorin mo yung Saglit na video, makikita mula sa bahaging ito ang isang puting imahe na diba may nakitang image dito sa gilid. hindi ako sigurado kung ano, pero mapapaisip at panoorin nyo ko ay hindi Ulitin natin ha. napansin. Kaya naman narito muli ang video at panoorin nyo ito ng mabuti. Where? Ato, it goes. Hindi, meron eh. May tao din kasi dun eh. Baka dulo lang ng tao yun. Tsaka hindi naman yun ang tinuturo ng bata eh. Layo nun sa... Saglit na Ayun o, ang tinuturo ng bata parang nandito sa harap niya mismo. makikita mula sa bahaging ito ang isang puting imahe. Kasi itong bandang ito, part ito yun ng tao na nahagip nung video. Ito yan o, tamo. Pansin. Kaya naman narito muli ang video at panoorin Nung ni-replay, Where? Ato, it goes. di ba nakita yung puti, di umano na yan. Tapos ikakabig pa uli yun. Di ba may nakaupo eh. May nakaupo dito sa tabi eh. Hindi. Tsaka hindi siya consistent doon sa tinuturo ng bata. Now, ang tanong no, ang tanong, totoo ba na may nakita yung bata? Hindi ko alam. Pero, alam naman natin, malawak ang imagination ng mga ganyang bata eh. Hindi, yun para sa akin lang to kasi, 'di ba sa mga ganyang age din ano yung imaginary friend eh. Nagma-manifest eh. Tingnan natin ha, imaginary friend. Kasama dun yan eh. Imaginary friend. Normal age niya ay between 2 and 3 years old. Pasok yung bata. Or minsan umaabot ng 6 or 7 years old. 'Di ba? Children's imagination begin to flourish in the late toddler and early preschool years, with imaginary friends often emerging around age of 2.5 to 3 years old. Diba? Maraming factor. Hindi siya yung dahil may nakita. Well, ayoko naman tanggalin yung possibilities. Malay mo may nakikita talaga yung bata. Malay mo naman. Pero wag na nating ialis sa isip natin na possible din na due to imagination yun. Di ba? Yung nakita ng bata. Pwede. Pwede namang totoo. Ayokong kontrahin ha. Sige, kahit papaano, pwede naman maging totoo. Pero sa other side, sa science, pwede kasing yun eh, part ng development niya yun eh. Na malawak yung imagination niya. Anyway, pagpatuloy na nga lang natin to. Bukas na lang yung Saglit na supposed to be, makikita mula sa bahaging ito ang isang puting imahe na hindi ako sigurado kung ano. Pero mapapaisip ka na lang dahil sinasabi ng bata sa bidyong ito na white ghost ang kanyang nakikita. Oo. Pero hindi siya doon sa lugar kung saan lumitaw ito. Part ito nung tao na na-videohan nakatabi eh. 'Di ba? Merong tao na nahagip din eh, yung shoulder. Hindi ko sinasabi kung multo nga ba ang puting imaheng ito at malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinyon. Pero bagamat wala namang nakikitang kahit ano ang mga viewers ng uploader, ay marami ang naniniwala na totoo ang sinasabi ng bata, lalo pat meron tayong mga paniniwala na ang mga bata ay may kakayahang makakita ng mga kaluluwa o mga bagay na hindi nakikita ng mga matatanda. Pwede naman.
The ghost hand. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman ito sa isang babae sa Japan na gumagawa ng video habang nire-review ang iba't iba. Pag Japan, wala akong tiwala. Ang daming hoax video na nanggaling sa Japan eh. Pero tingnan natin to. Ang mga noodles. Pero sa video ngang ito ay meron pa silang ibang nakuhanan. Oo nga, no? Nagbigay ng matinding kilabot sa kanila. Ano to eh, feeling ko lang kasi ito hindi mamaya mag-opinion ako. Kasi may secondary camera siya dito eh. 'Di ba? May secondary camera siya dito to show us na wala talagang tao dito sa part na to. Tsaka medyo transparent. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Sorry. I-full ko. Hindi nyo nakikita yung kamay. Sorry. Sorry ha. So, ito, ang ano dito sa video na to. Bigay ng matinding kilabot sa kanila. Kasi dito, ini-establish. Dito palang red flag na ako eh. Meron isang camera dito na merong isang camera dito na tawag dyan. Basta may isang camera dito na pinapakita na walang ibang tao dito. Dito pa lang may pagka-defensive na yung setup eh. 'Di ba? May pagka-defensive na yung setup. Tapos pagkadating nung kamay, ayan lumitaw yung kamay, 'di ba? Pagbaba nung kamay, medyo transparent siya eh. Tapos makikita mo dito wala din, 'di ba? Tapos lumitaw uli yung kamay. Actually, gagawin ko din yan Gagawin ko din yan. Sa tabi ko, dito, may lilitaw din na kamay dito. O, di ba? Kayang-kaya, di ba? Paano nangyari yon? Tatanungin ko kayo, paano nangyari yon? Trick yun. Di ba? It doesn't matter kung may secondary video pa ito. Kasi dito pa lang, ang topic kasi dito sa dito sa na yan, tawag dyan? Dyan sa video niya na yan, ang topic dyan, yung mga noodles, na hindi ko alam bakit may secondary pa na camera na pinapakita tong dito sa gilid. 'Di ba? Wala yan. Ako nga nagawa ko eh. Kaya lang wala akong secondary camera, isa lang kasi ang camera ko eh. Pero you know what I mean? Pwedeng gawin. 'Di ba? Pwedeng gawin kasi anong nangyayari, napapansin mo dito sa video na to, dito sa part na to, dyan sa part na yan, hindi siya nagko-cross dyan eh. During lumalabas yung kamay, hindi siya lumilitaw dyan eh. I mean, hindi siya lumalampas dyan eh. Para bigyan ng space dito. Katulad ng ginawa ko kanina, di ba? Nilagyan ko ng space banda dito. Lumitaw yung ako. Di ba? So, yun lang yun. Hindi naman siya parang fake ito. Ngayon, kung maniniwala kayo, kahit nagawa ko na, maniwala kayo, karapatan nyo yun. Ngayon, pwede na siya lumampas kasi hindi na lilitaw yung kamay eh. Diba? Kung lilitaw uli yung kamay,
ba? Lumilitaw yung kamay pag wala na siya doon. Tsaka ano duda ako dito ba't kailangan maglagay ka ng anggulong camera na ganyan? To show people na wala ka talagang katabi. Kasama sa trick yun. Kung ako, dalawa lang ang camera ko dito. Kaya kong anuhin yan kaya kong gawin yan na ano Ilang ulit na makikita mula sa bidyong ito ang paglitaw ng mga maputing kamay na ito na humawak sa lamesa na hindi naman nakikita ng babae ng mga oras na ito, na makikita lamang sa kuhang ito ng isang kamera at hindi naman makikita sa kuha ng isa pang kamera na nakatutok sa gilid ng lamesa. Kaya nga yung pagtutok na nga lang ng camera na yun, kaduda-duda na yun 'Di ba? Parang pinapakita na, oy, wala talaga akong katabi 'di ba? Hindi ko na mahanap ang orihinal na pinagmulan ng bidyong ito. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan nila? Hindi. Isa nga kayang multo ang nakisali sa kanilang video? Kayo na ang Tsaka medyo transparent siya binabaan ng opacity 'Di ba? Ganyan din ang gagawin ko pag natapos itong video. Gagawin ko rin transparent. Pero pwede kong gawing solid Musga. Wait. Napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe kita. Forward. Kasama ang kanilang cameraman na si T ay binisita ang isang lumang bahay sa Japan matapos silang tabing bahay. Ito, Ayon sa kwento nito ay wala madalas ma-feature ito sa Nook's Top 5 no? Doon tayo, wala na ba ibang video ng Pinoy dyan? O ano ko lang sa ating mga viewers na si Kendra na mula sa Tacloban. At mula naman ang bidyong ito sa isang Facebook user na nagngangalang Alex Villegas. Nakuha mula sa CCTV ng kanilang bahay isang araw matapos na merong mangyari na kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanya. Mula sa CCTV footage na ito, mapapansin na meron nang nararamdaman si Alex. Pero noong una ay hindi niya ito masyado pinagtuunan ng pansin. Pero ilang saglit pa ang lumipas ay bigla na lang bumagsak ang isang plastic na baso na sinundan ng paggalaw ng pasong ito at pagpapatay sindi ng ilaw. Kailangan talaga plastic na base yung malaglag no? Hindi man lang yung bote. Mahirap kasi linisin yun pag bote yung... Na nagpakilabot kay Alex nung araw na ito. Pero posible nga kaya na ginagambala ng isang multo Hindi. ang kanyang tahanan? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga Hindi opinion. kasi ang unang giveaway para sa akin dito, pwede naman yung bote. Siguro namili yung multo ng plastic para hindi siya mahirapang maglinis. 'Di ba? Talagang yung plastic lang talaga yung yung binagsak niya Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Tapos ito pa yung halaman, halata mo siyang tali kasi parang hindi pa siya natumba ng tuluyan Comment sa ibaba. Unang attempt niya, medyo bumitin pa siya ng konti Wait lang ha. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Tiningnan ko dito para may tali dito na aninagan ko yung tali
Tinan mo ha, banda dito nag-shake ito eh. Meaning meron ditong something. Comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ayan oh, di ba? May gumagalaw dito habang gumagalaw itong halaman. Debunk. May tali. Amo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ayan oh. Gumagalaw ito eh. Wala to. Tapos yung ano naman, yung ilaw. Hindi naman natin nakikita kung nasa na switch ng ilaw eh. 'Di ba? Malay lang ba natin? So, final video. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Edwin Lazaro at mula naman di umano ito sa livestream ng isang simbahan sa Mexico na kung saan ay Ako, Mexico? kakaiba sa kalagitnaan ng misa na nagpakilabot sa mga nanonood ng livestream nung araw na ito. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 21, de carácter claramente misionero, está escogido como para hacer eco del episodio de San Pablo. Narrado por la primera lectura, nos unimos al salmista diciendo: Ahí está el Señor. Siéntate. El celular. Toca el celular. Bakit hindi affected yung mga nandun? So, naririnig lang yun sa video? A ver, sácalo. Todos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que los buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Parang hindi affected yun nung nasa simbahan eh. Siguro, yung ang nai-imagine ko dito, yung camera, yung microphone ng camera, nakatutok yan sa speaker. At doon sa kinalalagyan ng speaker, may ambience noise na nakakapture. May, let's say, halimbawa, yung speaker ay nandito sa pader, no? Tapos nakatutok doon yung microphone ng camera. Tapos nakakapture yung ambience noise. Kung ano man yung tumatawa na yon. Kasi ano ba ini-imply? Na evil yung tumatawa? Yun ba ang ibig sabihin? Evil yung tumatawa? Hindi siguro eh. Sadyang ano lang talaga to, noise lang do sa surroundings doon. Mula sa videong ito ay maririnig ang mga sigaw at pagtawa ng animoy isang babae na sa una ay iisipin mo na baka mula lang sa isang tao na gustong manggulo. Pero ayon nga sa ating sender, bagamat na i-record ang mga boses na ito mula sa kanilang livestream. Tsaka isa pa, confirm ba na nasa livestream mismo nang galing yun? Hindi na lang later on na pinatong? Kasi pwede kasing ang mangyari, totoo naman live stream yun, pero kumuha na lang ng clippings doon na nilagyan na lang ng sound. 'Di ba? Now, kung yun ay totoo mang multo, di totoong multo. Pero hindi ko nakikita yung logic na kailangan tumawa ng multo doon eh. 'Di ba? Ako hindi ako convinced. Sorry mataas kasi standard ko pagdating sa ganyan eh. Sasabihin naman iba, pag ikasibungo yung totoo. Hindi, kahit sa mga
mga inaano ko sa inyo, wag rin kayo maniwala sa akin. Ako na yung nagsasabi, ha? Pero sa akin hindi eh. Parang too good to be true siya. ay hindi naman di umano ito naririnig ng mga taong nasa loob ng simbahan. Oo nga, obviously, hindi naririnig. Kasi hindi sila bothered eh. Kaya naman wala silang naging reaksyon mula sa boses na ito. Siéntate. Ayon sa ating sender ay naniniwala ang marami sa mga nakapanood ng livestream na ito na posibleng isang demonyo ang maririnig na sumisigaw. Confirmation bias. Paano mo nasabing demonyo yun? Nakita nyo ba yung tumatawa? Dahil tumatawa lang habang nagbimisa? Anyway, kalayaan nyo naman maniwala sa ganyan. At tumatawa sa Pero, video ito okay, na hindi. sinusubukan Hindi nga natin ma-confirm na talagang live stream nangyari yun eh. Pwede ito, live stream ito. Kasi may nagla-live stream naman talaga ng simba eh. Pero, yung sound na yun, live ba na, yun? Na nagkaroon? I don't think so. Diba? Pero kayo, kung maniniwala kayo, di okay lang. So, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.